Tayong lahat ay umuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa ginawa ninyong paghipo sa aming mga puso sa pamamagitan po ng mga pag-awit. While singing, Lord, we imagine nandun kami sa top ng isang mountain kung saan kami lamang at ikaw. Tunay nga po, Panginoon, ang sarap ibuhos ng lahat. Kung mauubos man ang aming hininga, mauubos, Lord, sa pag-awit, sa pagpupuri at pagsamba sa inyong pangalan. Lord, patuloy mo po kaming bigyan ng tinig. At gagamitin namin ang mga tinig na ito to praise you, to worship you. Itanghal ka, Panginoon, sa buong mundo. Kaya Lord, sa gagawin po namin pakikinig sa inyong mensahe sa araw na ito, we believe dadagdagan po ninyo yung power, yung energy, yung zest for us to carry on sa buhay na ito. Sa maririnig po naming mensahe sa inyo, Panginoon, lalo kaming magkakaroon, Lord, ng victorious living dahil yun yung klaseng buhay na ibinigay mo sa amin. Lalo namin mararanasan yung buhay na punong-puno ng kapayapaan dahil yun po yung iniwan mo sa amin, Panginoon. Peace that transcends human understanding. Kaya, O Diyos, ngayon pa lamang maraming salamat sa inyong mensahe. This is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng Holy Spirit. Amen. Meron muna tayong pag-uusapan. Anyway, marami naman sa atin mahilig mag-shopping, di ba? Sino sa atin yung hate mag-shopping? Opo, meron mga hate. Mga asawa. Hate na hate nila ang shopping. Diba? Okay, fine. I believe marami sa atin, or karamihan sa atin, maaaring lahat tayo naranasan nating mamili sa palengke. Okay? So, pag-uusapan natin yung isang simpleng topic muna. At yun yung patungkol sa kamatis. Kwentong kamatis muna tayo, mga kapatid. Okay, kwentong kamatis. I believe lahat tayo, or kung hindi man lahat, karamihan sa atin, naranasang mautusan ng nanay sa palengke para mamili ng kamatis. Kung hindi man, inutusan ng asawa. Kung hindi man, gusto nating pumunta sa palengke para bumili ng kamatis. So, merong tatlong senaryo tayong pag-uusapan patungkol sa kamatis. Lahat naman po pwede natin pag-usapan basta't may kinalaman sa salita ng ating Panginoon. So, ang unang senaryo po, ito ngayon, nasa palengke ka, no? Ngayon, alam naman natin yung bawat pwesto may mga crates. May mga lalagyan na ng kamatis na para silang mountain, na malit na mountain, magkakasama yung mga kamatis dyan. So, lumapit ka sa isang crate na full of fresh kamatis. Pag-usapan muna natin yung fresh kamatis. Katulad sa nakikita ninyo dyan. Me, I love kamatis, mga kapatid. Alam niyo yung kamatis dito na kalalaking gano'n, parang mansanas ko yung kinakain. I love kamatis. Ngayon, sa isang crate na full of kamatis, ang gagawin natin, we will still try to choose the freshest of them all. Right? Fresh naman lahat eh. Pero pag lumapit tayo sa isang bungkus ng fresh na kamatis, we will still try to find the freshest kamatis of them all. Natural na yata sa tao talaga yung ganun, ano? Sa lahat ng gwapo, magsasama-samahin, sino ang pinakagwapo sa lahat? Oo, di ba? Sa lahat ng mga magaganda, pagsasama-samahin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kaya nga merong Miss Universe. Sabi nga nila, kung meron totoong alien, magre-reklamo sila. Paano naging Miss Universe yan? Hindi kami kasali sa pageant. Oo nga naman. And yet, we don't believe in aliens, of course. Merong Miss Earth. Merong Miss World. Miss International. Miss Barangay. Miss Barangay. Pati sa school, sa class, merong Muse. Ganun ang tao eh. Embedded na yan sa atin. Pagsasama-samahin mo lahat ng magaganda, pipiliin mo yung pinakamaganda sa lahat. Samantalang magaganda na lahat yan. Ganun din po sa pamimili ng kamatis. Fresh lahat, pero ugali na po natin, embedded na sa atin. Pipiliin mo pa rin. You will spend time. Ano ba ang pinaka-fresh na kamatis among this fresh kamatis? Yun ang scene 1. Scene number 2, sa isang crate na full of mixed fresh and spoiled kamatis, syempre, we will choose the fresh ones.
Kasi hindi naman kasi lahat ng crate talaga fresh unless pumunta ka sa mall. Eh sa palengke, hindi ganun. Merong fresh, merong semi-fresh, merong spoiled, iba na sa ilalim, no? Mga pisa. Siyempre, sa mixed kamatis, pipiliin natin yung pinaka-fresh pa rin sa kanila. Yun ang sin number 2. Ngayon po, sa sin number 3, isang crate na full of spoiled kamatis. Meron tayo na daan ng kamatis. Bakit puro bulok naman itong mga kamatis dito? Malaking tsansa, hindi ka nabibili. Hindi ka napipick up. Eh, papagalitan ka pang asawa mo. Pag nagkataon, papakain sa'yo lahat yun. Ano to? Puro bulok na kamatis. Eh, kung malasan pa yung mga anak mo, kainin mo yan. Pagalitan ng nanay mo, pagalitan pa ng asawa mo. No? Sinong bibili ng bulok, mga kapatid? Walang bibili ng bulok, malalason ka. Sobrang kawawa mo naman kung pati bulok ba naman kakainin mo pa rin. Sinong bibili ng bulok na karne? Inutusan ka na nanay mo, hinahanap yung bulok. Wala po bang bulok na karne dito? Mapagalitan ka talaga. Walang pipili ng something less than perfect. Sa ating mga tao, we are like that. Of course, karapatan natin pumili ng the best for us, right? But you know what? Yung karanasan po ng kamatis, hindi natin naranasan sa Diyos. Ang sinabi sa Bible po, sa Romans 5:8, God demonstrates His own love towards us, that while we were yet sinners, mga bulok ang puso, Christ died for us. Kung mapapansin po ninyo, yung kaisipan ng Diyos, malayo sa kaisipan ng tao. Pag pumunta ka ba sa palengke, bibili mo lahat ng bulok, pag uwi mo ng bahay, tinanong ka ng asawa mo, bakit puro bulok ito? Nahabag ako sa kanila. Sila'y kamatis din. May kakatuwiran ba natin sa asawa natin yan, sa mga nanay natin? Of course not. Para kang baliw kung ganun. No one will do that. Naawa ka kasi sa kamatis, kaya mo binili. No one will do that sa ating mga tao. Pero yun po ang ginawa ng Diyos. It's so unlikely for God to choose us among many. Because we know ourselves. Ang Biblia nagsabi, di ba? Ang puso ng tao ay desperately wicked, bulok. Lahat po tayo, mga kapatid. No one is righteous, no, not one. And yet, yun yung mga sandali, ang Panginoon pumili. Pinili tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Tayo na mga bulok, kasama ang lahat na pawang mga bulok din, pinili ng ating Lord. Kaya nga po, ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito, sang-ayon sa binasa nating kapatid, chosen generation. To choose is one of God's first sovereign actions before the foundation of the world. He must choose. With God, there is no random, no randomness. Walang chaos theory sa Diyos. Yung kasing sinasabi ng mundo, there's no creation. Walang grand architect, walang matalinong lumikha ng lahat. Basta nung unang panahon, there was chaos. Magkakahalo ang material, ang mga physical, ang mga solid sa liquid, ang gas magkakahalo. Tapos after billions and billions of years na buo, nagkaroon ng solar system. Walang system kung chaos. Maraming yun ang paniniwala because they do not believe God. They resist to believe God. But one day God chose for the universe to exist. That's why God chose to create. And you know what? We exist because God chose us to exist. Meron ba sa inyong makaka-imagine nung hindi ka pa nag-exist? Hindi mo nga maalala nung 2 years old ka eh. Kung ano yung ginawa mo noon, yung kinakain mo. Na napapahama ka patuloy, hindi nga natin maalala eh. Yung pang-iisipin mo, ano kaya ang kalagayan ko nung hindi pa ako nag-exist? No one can imagine that. No one. Pero isang araw, ang alam natin, God chose us to exist. Unti-unti, dahan-dahan yung memories, lumilinaw. Hukayin mo yung pinakamalalim na memory mo, I believe some of us, kaya pa yon. Pero not to the point, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, naalala mo na.
Sinisipa mo siya, kinukurot-kurot mo, muntik na tuloy mabutas yung panubigan or what. No one can remember that. Me, myself, kung di ako nagkakamali, nagsimula yung aking memory, more or less 3 to 4 years old. Pero anything before that, hindi ko na maalala, mga kapatid. Hindi ko na maalala. And yet, here we are. Even though we do not know na isang araw pala hindi tayo nag-e-exist, all we know is this: we exist now. And that is because God chose us to exist. Walang nag-e-exist na hindi pinili ng Diyos to exist. Wala. His power to choose is part of His divine sovereignty. It is God's divine right. Nakita niyo nangyayari ngayon sa US? Democratically, majority ng tao bumoto at nanalo nga si Trump. Pero ano ginagawa ng minority? Hindi sila pumapayag. Walang pinagkaiba siyempre sa lahat ng bansa, like the Philippines. Maraming bumoto kay Duterte, marami namang hindi. Kaso majority kasi, siyang binoto eh. So we must accept it. So nung nakaupo na yung mga tao, it is their right to lead. It is their right to impose authority. Ang pinag-uusapan po natin, Diyos. Even the word right, hindi enough para gawin sa mga bagay na ginawa niya at ginagawa niya ngayon. Just one word is enough. He is God. He is God. The reason we exist because He wills it for us to exist. So part po ng divine sovereignty ng ating Panginoon ang pamimili. Kung paano tayo merong sovereignty over the kamatis. Walang magagawang kamatis kapag hindi mo pinili. Wala. Unless meron kayong experience, no minsan meron kayong pinili, humahabol yung ibang kamatis sa'yo. O ano kaya, nagpikat bigla, nag-demonstrate. No? Sama na ugali mo, bakit hindi mo kami pinili? Ang kinis-kinis mo, hindi mo ko pinili. Yan pang bulok. Di ba no way ng kamatis, makakapagreklamo? No way. So lahat ng authority, prerogative, nasa ating namimili ng kamatis. Yung kamatis maiiwan lang siya doon at mabubulok siya at isang araw itatapon na lang sa lupa. Tao yan, kapatid. We have that kind of right. What about God? Lalo na ang Diyos. Isa lamang po ang merong sovereignty. Isa lamang ang sovereign, and that is God alone. Yung merong sovereignty sa whole of creation, God alone. Beside Him, wala ng ibang sovereign. Kung meron namang sovereign sa lupa, like presidents, like the kings, they are just under the sovereignty, the divine sovereignty of our Lord. Yung sovereignty po na meron ng tao, temporary sovereignty. At hindi lamang yon, yung sovereignty ng tao, sang-ayon pa rin yan sa sovereignty ng Diyos. That's why God has the authority, the power, the divine right to choose. Simply because, again, isang word lang, He is God. He is God. Ngayon, nakita natin ang katibayan na ang Diyos, He has the right, the authority to choose. Yun nga lang, katulad sinabi ko kanina, yung pong criteria ng Panginoon, totally different sa ating mga tao. Kaya pag ginawa natin example, ang kamatis, at in-example natin yan, mismong tao na pinili ng Diyos among the nations. God's criteria in choosing is always unlikely and always unique. No one can second guess God. No one can trace His pattern. Kaya nga po ang Panginoon, hindi natin pwedeng pangunahan. Ay, sigurado ko ito ang gagawin ng Lord. Don't say that. You're not better than God. Ilang beses nang nangyari, pinangunahan natin ng Diyos, what happened? Just wait. Wait and see. No? Hintayin na lang natin, ano kaya ang gagawin ng Master? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon with this situation? Let's wait. Let's wait. Andun yung tinatawag na glorious anticipation na ano man yung kalagayan natin sa buhay ngayon, isang araw, ibibigay ng Panginoon what we really deserve. Naniniwala ako sa mga sandaling ito, marami sa atin dumadaan sa stress, sa pressure, sa buhay. Marami sa atin frustrated. Sino hindi nakaranas ng frustration, mga kapatid? We are all frustrated. Meron tayong mga frustration sa buhay.
Marami tayong mga original plan, hindi naman talaga nasunod. Kundi yung plano mo ngayon, sang-ayon na lang sa nangyari na hindi sang-ayon sa original na plan natin. We are actually just adapting sa nangyayari talaga. Hindi sang-ayon sa talagang pinlano mo. You have a plan, iba nangyari. You will create another plan, sang-ayon sa talagang nangyari, hindi sang-ayon sa gusto mong mangyari. Yun ang ginagawa natin. We are just adjusting. We are just adapting kung tutuusin sa buhay na ito. And you know what, nakakatuwa, kasi ang Diyos kasi lagi siya naroon. Lagi pa rin the best ibibigay sa atin, even though hindi sang-ayon sa exact plan natin yung mga nangyayari. Lagi ko nagkukwento sa mga kapatid, hangang-hanga ako kay Joseph. Joseph na nasa Biblia, no? Si Joseph the Dreamer. Minsan hindi po natin mababasa na nagmurmur si Joseph, talagang nagrebelde siya sa mga Egyptians dun sa Egyptian master niya, no? Si Potiphar. Hindi natin nakita nakipagpambuno si Joseph in life. Pero we know kung ano mga pinagdaanan ni Joseph. But you know what? Si Joseph, he goes along the flow. He goes along the flow. Kasi alam ni Joseph, alam ng Diyos kasi ang ginagawa niya eh. Masakit bang maagawan ng laruan ng kapatid? Naranasan natin yan. It hurts. Laruan ko yan, ba't niya kinukuha? Ngayon, si Joseph, hindi naman siya nag-aawan ng laruan eh. Diba? Nagkaroon ng conspiracy ang mga kapatid niya against him. Inihulog siya sa balon. Hindi lamang ganun. Ibinenta pa sa mga Egyptians. Joseph, no? He just goes along the flow. Sige lang. Naging slave siya ng isang Egyptian, si Potiphar. Maraming salamat, Panginoon. At least merong light sa aking buhay sa kabila ng pagbebenta sa akin ng aking mga kapatid. Biglang may pumasok na Potiphar's wife. Nang dahil doon sa babaeng yun, magaling na babaeng yun, nakulong siya for 2 years. Si Joseph, okay, fine, nakakapiti naman. Pero sige, go along the flow. Isang araw may nakausap siya, pinangakuan siya. Sige, hayaan mo, paglaya ko, kakausapin kong Pharaoh, patungkol sa'yo ha. Pangako yan! Hindi natupad, right? Sige lang, go with the flow. Pero ito ngayon, ang Diyos mismo ang kumilos. Naglagay siya ng vision, ng dream sa puso at isip ng Pharaoh. Kapag Diyos po ang kumilos, mga kapatid, that is the greatest thing that will happen in our lives. I believe lahat tayo, ang plano natin sa buhay natin, perfect, yung pinaka-grand, no? Pero hindi po natin malalampasan yung perfect and grand plan ng Diyos sa buhay natin. Simply because He is God. He is sovereign. He is the most perfect being of all. So ang pamimili po ng Diyos sa ginagawa natin pag-uusap ngayon, totally different sa takbo ng ating mga kaisipan. Totally different. Ang gusto lamang ng Panginoon po sa atin, mga kapatid, kung meron tayong pinagdaraanan ngayon sa buhay, trust the Lord. Ilang beses na po natin naririnig, trust the Lord with all of our hearts, diba? Ano ba yung sinabi sa Proverbs? No, lean not on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will direct our ways or path. Yun ang tama. Yun ang tama. Lord, I have this thing in my life. Ito po yung mga projects namin. Habang ako ay nasa Saudi Arabia, this will be the projects na tatapusin ko isa-isa. Ngayon pa man, Panginoon, if you have other projects for me, wala pong problema. As long as nanggagaling sa inyo yung mga proyekto na yan, go along the flow. Be faithful sa ating Lord. Mag-trust tayo sa ating Panginoon. Hindi naman tayo ilalagay ng Panginoon sa kapahamakan, mga kapatid. Always the best ang niyahanda ng Panginoon sa atin. Ito po yung ilang verses kung saan pinakita yung examples of God's sovereign right to choose. Makikita natin sa Ephesians 1:4, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love." Hindi pa po tayo nag-exist, hinirang na tayo ng Diyos. Hindi po ako ang nagsabi, ang Biblia. Saka nakakita ng ganun. Hindi pa nag-e-exist. No? Yung mga magulang nga, di ba, pag lumabas yung bata, okay, nagbubuntis si misis, nabubuntis. Ano kaya magiging attitude ng batang ito? Nawa maging mabait. Di ba, minsan pinag-uusapan niya ng mga magulang, nawa, tong batang to maging matalino, maging mabait, maging masunurin. Di ba, ganun tayo mga magulang eh.
kapag nagbuntes, let's say hindi pa naman nagbubuntes, nagliligawan pa lang kayo pero meron na kayong mga future plans, nakikinikinita nyo na yung inyong buhay kapag kayo mag-asawa na, nag-iisip ka ng ganon. Hopefully, magiging anak natin, ganito siya. Kumbaga, masasalamin natin doon, wala pa naman yung bata, pero laman na siya ng yung puso. In a way, kasi maintindihan natin yung workings ng Panginoon, yung takbo ng kanyang puso at isipan. In a way, not exactly, kung paano yung mag-asawa, yung sa kanilang relationship. Last Wednesday, napag-usapan namin na napakahirap isipin na si Jesus Christ kapantay ng Ama, pero subordinate bilang anak. Isang Diyos ang pinag-uusapan natin, tapos subordinate siya. Paano siya magiging under nung sarili niya? Paano siya magiging under nung iisa naman sila? Nakakalito. Ang ganang example, husband and wives. Yes, ang lalaki at babae po pantay sa mata ng Diyos. Pero niloob ng Panginoon na ang babae subordinate sa lalaki. Pero pantay sa mata ng Diyos. Walang mystery doon. Walang mystery. Magkakaroon lang po ng komplikasyon ang disenyo ng Panginoon kapag ayaw ng isa. Let me tell you something. Kung yun ang plano ng Panginoon, kung yung design niya, do not destroy it. Go along with God's flow. Alam niyo kung bakit nagkakasira-sira ang mga pamilya ngayon? Hindi lang siyempre ang may kasalanan ng babae, maging ang lalaki siyempre. Malayo sa pattern of a real family and couples na dinisenyo ng ating Panginoon. Sa Biblia po makikita ninyo what is God's plan and design sa mag-asawa. Nariyan po yan. Kapag binrek yan, gulo ang mangyayari. So ang plano ng Panginoon, ng kanyang design, ang lalaki ang head ng family. At ang babae subordinate. Pero pantay sa mata ng ating Panginoon. Because we are one. Ang mag-asawa kasi, sabi sa Biblia, iisa kayo eh. Kaya nga better half ang tawag, di ba? Kabiyak. Kaya nga sabi sa Biblia, na kapag sinasaktan mo yung asawa mo, para mo na rin sinasaktan ng iyong sarili because you are one sa mata ng ating Panginoon. 2 Thessalonians 2:13, but we should always give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation, through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Even sa ating salvation, sino bang author and the finisher of our faith? Malinaw naman po sa Biblia, di ba? God, our Lord Jesus Christ. John 15:16, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Yung pong premise nitong tagpo na ito, ang pinag-uusapan, ministry. Ministry po ang pinag-uusapan dito. Ano bang iiwan ni Jesus Christ sa mga apostles? Business? Tell me. Nag-iwan ba ng business ang Panginoon sa mga apostol? Hindi, di ba? Ang iniwan niya, ministry. The kingdom ministry of our Lord. Kaya doon sa premise na yon, kapag ikaw nagpapagamit sa akin, ask whatever and I will give you. Yung kasi ang premise ng pag-uusap na yan. Aalis kasi siya, nalulungkot yung mga apostol. What will happen to us? We will be orphans. Paano anong ministry yung sinimulan niya kapag umalis siya? Paano na yan? So yun po yung iniwan ng Panginoon sa kanila. Manatili lamang tayo sa kalooban ng Panginoon. Ask anything in your prayer. Sang-ayon sa gawain, He will give. Yung kasing iniwan ng Panginoon sa mga apostol by that time. So you will see, marami pa pong mga verses na magpapatunay, God has the authority. He is sovereign to choose. Kung paano tayo naging sovereign sa pamimili ng mga bagay, mga tinatangkilik natin sa buhay. Ngayon tanong, bakit tayo pinili ng Diyos? Ano ba ang danger kapag yung mga fresh na kamatis nakahalo sa mga bulok na kamatis? Ano ang danger doon sa mga fresh? Yung fresh, mabubulok.
Nakakita na ba kayo ng bulok na kamatis nang ihalo sa mga fresh? Naging fresh yung bulok? Simple question. Inilalagay ko ngayon sa inyong imagination. Kapag yung fresh nilagay sa mga bulok, nabubulok siya. Nakakita ka na ba nung bulok nilagay sa mga fresh? Naging fresh siya because of that? Never. Never. So kung merong fresh na kamatis sa kalagitnaan ng mga bulok, in order for you to save the freshness of that kamatis, ano gagawin mo? Tatanggalin mo yung fresh sa kalagitnaan ng mga bulok. Ganun din po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Bulok ang sanlibutan because of sin. The only way for us to be fresh again, to take us out of the dark, to take us out of this wicked and adulterous generation. Chosen out from what? From a wicked and perverse generation. Yan po yung generation na kinalalagyan nila Jesus Christ, the same generation na kinalalagyan natin sa ngayon, and worse. Biblia nagsabi, hindi po pa-fresh ng pa-fresh ang mundo. Hindi po pabulok ng pabulok, mga kapatid. That's why merong apokalipsis. That's why merong tinatawag na mga huling panahon. May paggunaw na binabanggit sa Biblia. Pabulok po ng pabulok ang mundo. Hindi siya pa-fresh ng pa-fresh. So ang ginawa ng Panginoon, He chose us from that system, bulok na sistema, upang ilagay sa kanyang perfect na kaharian. Una, ano ba meron sa wicked and perverse generation? Marami po yan. Pero gagamitin na muna natin yung chapter 16 ng Matthew bilang example. Ano yung meron sa mundo na kinakailangan Panginoon, dagitin tayo palayo? Of course, una, false teachers. Makikita natin yan sa Matthew chapter 16 verses 1 to 4. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested Him by asking Him to show them a sign from heaven. Verse 2, Jesus replied, "When evening comes, you say it will be fair weather, because the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times." Verse 4, ang sabi ng Lord, "A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah." Then Jesus left them and went away. Even sa panahon ni Jesus Christ, even sa naging buhay ni Jesus Christ, yung mga false teachers abounds. Akala ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, maluloko-loko nila si Jesus Christ. Mauuto-uto nila. Akala nila makakapag-input sila ng wrong information kay Jesus Christ. Nagkakamali sila at nagkamali sila. So we will see, noong pa man, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa ngayon, these people are just around. Ano ba naman na ituturo ng mga false teachers? Magtuturo ba sila ng truth? Siyempre, hindi, false nga sila eh. So part po ng wicked and adulterous generation, yung mga false teachers. Parte sila ng sistemang bulok ng sanlibutan na kung saan inililigtas tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. Kasi yung mundong ginagalawan ng mga tao, may sariling way, may sariling truth, may sariling source of life. At alam natin kung saan na kinahihinatnan. Kaya nga sabi sa Biblia, there is a way that seems right to a man, but the end of it is what? Destruction. Kaya mag-iingat tayo, sabi nga nila, maging sa pagnenegosyo, sa pagkita ng pera, mag-iingat kayo sa mga too good to be true. Lahat naman siguro tayo dito buhay na magkaroon ng multitel, di ba? Na magkaroon ng baladjay, na magkaroon ng scam nung araw, yung pyramiding. Siguro naman buhay na tayo by that time, meron na tayong isip. Right? Alam niyo nangyari sa Pilipinas? Economically, naapektuhan ng buong ekonomiya ng Pilipinas because of that scam. You know what? Nung matapos yun, may sumunod. Marami pa rin kumagat. May sumunod, may kumakagat pa rin. May sumunod, may kumakagat pa rin. What's this? Nakita niyo yung folly ng tao? Nabigyan ka na ng example na may dumating na katulad niya, susunod ka pa rin. Tapos nung makulong na naman, mawasak,
na meron naman dumating na example na katulad niya, susunod ka pa rin ba? Sabi nga nila, if you fool me once, shame on you. But if you fool me twice, shame on me. Kung naloko ka na minsan, nagtiwala ka eh. Pero kung pangalawang pagkakataon, nagpaloko ka pa rin, kasalanan mo na yan. May problema ka sa isip. Ba't nagpaloko ka na naman? Doon tayo inililigtas ng Panginoon. Marami pang false teachers around. Mag-iingat tayo mga kapatid. We must have this acute hearing kapag false na ang itinuturo. Have that acute hearing from the Lord. Ay, nako. Sabi ko na nga ba eh. Siyempre maraming pasakali yan eh. Napaka-biblikal ng mga pasakali eh. Maya-maya yan na. Iba na ang pinatutunguhan. Magkaroon tayo ng ganung klase ng acute hearing pagdating sa mga false teachers. They abound nowadays. And of course, kung mayroong false teachers, mayroong false teachings. Makikita natin yan sa Matthew 16:8-12. Ang Lord kasi lagi nakikinig lang eh. Kung hindi man siya nakikinig, in His heart, kasi all-knowing siya, alam niya yung pinag-uusapan ng mga tao around Him. Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread?" Ito kasi pagkakataon, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa yeast ng mga false teachers na yan, ha? Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga yan. Ngayon yung mga apostol, iba ang pagkakaintindi nila. Yan kasi hindi ka bumili ng monay eh. Asan na yung shawarma? Yun ang nasa isip nila, napaka-earthly. Sabi ng Panginoon, "You little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000? And how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000? And how many basketfuls you gathered?" Verse 11, "How is it you don't understand that I was not talking to you about bread?" Hindi mona yung pinag-uusapan natin dito. "But on your guard, be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees." Then they understood that He was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Kung meron pong false teachers, maraming false teachings. Nakita ninyo kung paano si Jesus Christ directly dinil niya ang mga bagay na ito? Sa mismong naging buhay niya on this planet, dinil ng Panginoon yung mga false teachers, dinil niya yung mga false teachings. Kasi alam ng Panginoon kung saan mapupunta yung mga taong sumusunod sa kanila. Distraction. Kaya then again, mga kapatid, have this acute hearing. Kapag mali nang sinasabi, huwag kang amen ng amen. Don't. Be a Berean, ika nga nila. Oh, yan ba yung sinabi niya? Sikat na sikat yan eh. No, millions ang kanyang tagasunod. Pero teka muna, may sinabi siyang ganito, bumalik ka sa Biblia. Yun ang sinabi niya, pero titignan ko, ano bang sinasabi ni Jesus Christ Himself? So beware. Beware. Kasi, kaya po kasama ito, kaya sila dinili ng Panginoon, malaki ang epekto nila upang mabulok ang puso't isip ng mga tao. Malaki ang epekto nila. Halimbawa po, ako si David Moses. Ako yung founder ng Children of God. Nauso ng 90s yan Children of God. Ngayon po, maraming tagasunod dyan. Maraming admirers. Kasi nga, Son of God or sugo ng Diyos si David Moses. Ngayon po, ang isa sa kanilang doktrina, since siya yung Son of God, yung mga magmumula sa kanya, magiging Children of God. Kaya nga, Children of God ang tawag sa kanila eh. So, yung mga asawa ninyo, kung gusto ninyo mga maging anak ninyo ay mga anak ng Diyos, ipasiping ninyo sa akin. Kaya po, merong Children of God. Ipasiping mo yung asawa mo sa kanya, yung magiging anak niya sa asawa mo, anak ng Diyos yun. And you know what? Ang daming sumunod. Isipin mo, sinong lalaking nasa tamang wisyo, ipapagamit mo sa ibang asawa mo? Sino? Sino? Pero look at them. Look at them. Malakas makabulok sa puso't isip ng tao ang maling doktrina. Malakas, kapatid. Malakas. So be careful. Sisiw na nga lang yung binibigay pera, babalik ng Panginoon mamaya. Yung pera ninyo, i-transfer nyo na sa account ko for safekeeping. Marami namang gumawa. It's this. Kaya po inuna natin yan, malakas makabulok ang false teachers at false teachings. Malakas makabulok sa isang tao.
Hindi lamang yon, dito pa rin sa chapter 16 ng Matthew. Ano ba yung nakakadagdag sa kabulukan? Ignorance about Christ. Ngayon po mga kapatid, you know what? Hindi naman po lahat ng ignorante kay Jesus Christ. Ignorante kasi walang nagtuturo eh. Mas masahol yung may nagtuturo na siya, na meron nang nagtuturo, ignorante pa rin. Kung ignorante ka kasi walang information na dumarating sa'yo, then, okay, fine, naiintindihan ko, kaya pala, hindi mo pala alam eh. Pero kung sangkaterba na, yung word of God na nakakalat, at mali pa rin yung impormasyon na tinatanggap mo, then it's your fault. Ilang Kristiyano na yung makakausap mo? Do you know na sinabi sa Bible ganito? Na yung sinasabi niya, hindi naman totoo. Itong sinasabi sa ay, ganun ba? Hindi ko alam. Meron po kasi tinatawag na self-imposed ignorance. May mga ignorante kasi as in na talaga, hindi pa dumarating information para sa kanila. Iba naman, narinig ang informasyon, pinili pa rin maging ignorante. Dininay, na-shun away sa source of truth, na natili na lang sa nalalaman niya. Self-imposed ignorance. Mga kapatid, that's dangerous. In this world na kinalalagyan natin, na punong-puno ng mga tuso, magpapaka-ignorante ka, what will happen to you? What will happen to you? Mga kapatid, let me tell you something. Alam ko, uso sa atin yung budol-budol, di ba? Kaya hindi ba yung ang style ng budol-budol, sabi lang, hypnotism daw. You know what? Let me tell you something. I don't believe in that. No, I don't. No, I don't believe in that. You are just really greedy. Kaya ka naniniwala sa mga sinasabi nila. Natas nila yung greed sa puso mo at isip mo for you to follow lahat ng sinasabi nila. Pero yung bang pinakitaan ka ng pendulum, nagpakita na umiikot, na kulay pula, at for some reason, na-hypnotize ka, sinusunod mo lahat. I don't believe in that. I don't. Natas lang nila ang greed sa puso nila. Yung mga nabibiktima nila, na-touch ang greed, ang ignorance sa katotohanan. So they follow the folly of those persons. Yung po ang kahalagaan ng hindi tayo ignorante. Especially sa mga bagay na espiritual. Matthew 16:13 to 14. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Ako, sino ako para sa kanila? They replied, "Some say, kayo raw po si John the Baptist. Ang sabi ng iba, kayo raw po si Elijah, and still others, Jeremiah, or one of the prophets." Sa kabila ng pinakita ni Jesus Christ, sa lahat ng kanyang mga sinabi, hindi pa rin siya nakilala ng mga tao. Because you know why? Ang tendency po ng mga taong nagmamarunong, gagawa sila ng sarili nilang istorya. They will believe even the lie. Basta't mag-fit sa kanilang panglasa. Ang sarap kasing pakinggan eh. Pag nagsalita siya, natatawa ko talaga, tanggal ang problema ko eh. So lahat ng sasabihin niya, Amen! Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Jesus Christ, sa lahat ng kanyang mga sinabi, still yung mga tao po, hindi siya nakikilala. And many people are like that even now. Maraming Christians di ba? Kahit hindi natin kasama, kahit hindi born again, kapag sumulat sa CV, religion, Christian. But you know what? They really don't know Jesus Christ. Kaya they are ripe for the picking ng kalaban. Yung pong ignorance, maglalagay yan sa atin sa kapahamakan. Ang Biblia nagsabi, napapahamak ang mga nananatiling mga ignorante sa mga bagay na ito. At tayo po mga kapatid sa simbang to, sangkaterbang pag-aaral natin. Sangkaterba po. Magbigay kayo ng topic na sa tingin niyo hindi pa napag-aaralan, I will challenge you. Kung hindi pa talaga namin napag-aralan yan. Isang library na po na pag-aaralan. Pero you know what? It's always the same people. Always the same people. And that really breaks my heart. Naalala ninyo nung mausang internet? Di ba kumunti yung pumupunta ng library? That breaks the heart of the librarian. Nasaan na yung bata? Nasaan yung mga estudyanteng para kailan lang nagkakagulo sila dyan? Basa sila ng basa ng libro. Pero nung magkaroon ng internet, wala na sila. Copy-paste generation. Copy-paste generation.
Nawala na yung library. Anong pamalit? Wikipedia. That breaks the heart of the librarian. Ganyan din naman, kung sa katerbang nagtuturo, and yet, mas marami pa yung nagtuturo sa tinuturuan, that breaks the heart of the teachers. So don't be ignorant. Sisira yan sa iyong pagkatao. And of course, saan tayo iniligtas ng ating Panginoon? Mula saan? Satanic interference. Pwede ba naman mawala si Satanas sa pag-uusap natin? Nariyan siya mismo ng gugulo sa ministry ni Jesus Christ. Matthew 16, 21 to 23. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed. Nakita niyo, planado lahat. Planado lahat. Walang random. Walang randomness sa Diyos. Alam ng Lord yung ginagawa niya. He must die. And these things must happen. That he must be killed and on the third day be raised to life. Ngayon, si Peter, yung magaling na si Peter. Peter took him aside and began to rebuke him. Si Jesus Christ, i-rebuke mo? Never, Lord! Ang ganda na intention niya, di ba? Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Kung ako siguro nandun, mahal na mahal talaga ni kapatid na Peter ang Panginoon, hindi niya hayaang mapahamak ng Lord. Kasi hindi kasi yun ang plano ng Lord eh. Kaya sabi ng Panginoon, at nakita natin kung sino talaga yung nagsasalita using Peter, Jesus turned and said to Peter, go behind me. Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. And you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Yung mga taong mas marunong pa sa Diyos, pinipigilan ng Diyos sa dapat niyang gawin. Kapatid, human concerns lang yan. You will be rebuked by the Lord. Katulad ng pag-rebuke niya kay Pedro. Hindi naman talaga ang concern ng langit, ang concern ni Peter by that time. Of course, lalo na si Satan. Of course not. At madalas or minsan, nagagawa natin yan. Lord, wag po, Panginoon. Kahit anong iyak ang gawin natin, kung yun ang kalooban ng Panginoon, tanggapin mo ng katotohanan, pasensya na, Lord. Kaya naman kasi ayaw ko mo yato kasi masasaktan ako eh. Personal concern. But not really the concern of God. Alam niyo sa buhay na ito, tanggapin na natin ang katotohanan, there will be lots of adjustments. Adjustments. Nakapag-adjust ka na? O, hintayin mo, may adjustment pang mangyayari. It's just a matter of adjustment. Adjust our perspective. Adjust our hearts. Adjust our mind. Dun sa gusto ng Panginoon, not ours. Remember, yung personal concern po natin, hindi naman yun ang priority, ang concern ng Diyos. Ang priority ng Diyos, His glory, His plan. Anyway, nung ang Panginoon ba mamatay, mangyari yung concern ni Jesus Christ, napahamak ba sila, Peter? Langit nga ang punta nila eh. So yung concern po ng Diyos, mas higher to the max sa concern na meron tayo ngayon. All you have to do is this, go with the flow. Kung ito ang gusto ng Panginoon, I will go with it because I believe at the end of the tunnel, mas makikita ko yung mas magandang kahihinatnan, mas malayong maganda sa sarili kong kapakanan or mga concerns. So, ang kalaban po, magaling mag-interfere. Be sober, be vigilant. Kaya nga nasulat ni Peter yun eh. Di ba si Peter ang nagsulat no? Sa 2 Peter, sa 1 Peter, be sober, be vigilant, because you know your enemy is like a roaring lion, walking around seeking whom he will devour. Personal experience ni Peter yun, nung sabihin niya. Imagine, kasama na niya si Jesus Christ, and yet Satan was there, no? Walking around Peter, at nagawa ni Satan, lokohin si Peter. Kaya na nasabi ang mga bagay na yun, at nirebuke talaga sila ng ating Panginoon sharply. Madalas po ang satanic interference, especially sa mga anak ng Diyos. I-interfere ba naman ni Satanas yung mga ISIS? Hindi na ginagawa nila ng kusa eh. Yung gusto mangyari ni Satanas eh. Mag-i-interfere siya, lalo na sa mga anak ng Diyos. So beware. Kung meron tayong nararamdaman ngayon, iniisip ngayon na something against the Lord, something na personal lamang, remember, baka si Satan nag-a-appeal to your emotion. Appeal sa yung personal intellect. Mag-iingat ka. Mag-iingat po tayo. Ano po ba yung sinabi sa Biblia na signs pa ng wicked and perverse generation?
Makikita po natin sa Matthew 24:12. Each time na babasa po ito, ako'y nalulungkot. Pero this is the reality of life here on this planet. Sang-ayon sa sinabi ng ating Lord. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Yung hindi ka mabati ng asawa mo ng happy anniversary, lungkot na lungkot ka na, di ba? Yung hindi mo mabati anak mo, tapos nagtampo yung anak mo kasi hindi mo nababati yung birthday niya, yung anniversary, nalimutan mo as in. You have all the reasons in the world kung bakit mo nalimutan, and yet yung effect dun sa tao, mahirap. Ang hirap, di ba? Napakahirap. Nalimutan lang yung birthday, nalimutan lang yung anniversary, ha? Masakit na yon. How much more naging malamig na ang kanyang pagmamahal sa'yo. Siguro naman po alam natin, di ba, yung examples ng malamig na pagmamahal. Right? Sa mag-asawa, let's say, sa mag-asawa, halatado naman kapag malamig na siya sa'yo eh. Sabi na, no more I love yous. No? Nalilimutan yung birthday, nalilimutan na yung anniversary, yung konting lambing, arte! Sakit nun, ha? Konting lambing, sasabihin mong maarte siya. Samantalang nung araw, kabaliktaran, kasi nililigawan pa lang eh. Pero yun po nakakalungkot. Sa huling panahon, si Jesus Christ po nagsabi, the love of many will grow cold. Nung araw, pag sinabing friends, someone na laging kasakausap, someone na kapuso, kapamilya, nagkakaintindihan kami, pareho yung aming habits, no? Nakaka-relate kami sa isa't isa. That is friend. Ngayon, hindi. Ilan ang friend mo? 5,000 ang friend ko. Sa Facebook. Sa Facebook. Ngayon ang tanong, yung ba talaga ang friend na tinatawag? Taga-like lang, taga-follow sa post mo? No, it's not. Marami sa atin, yung generation natin, yung mga 80s and 90s po, tayo, naranasan natin yung true friend. Umiiyak siya kapag malungkot ka. Kapag gutom siya, gutom din siya. Pag busog ka, gutom siya. Anyway, meron kayong talagang friendship. Active friendship with each other. Ngayon kasi hindi na ganun eh. Ngayon imagine, kung ganun na ang friendship ngayon, how much more after 10 years? Anong klaseng friendship meron ang mundo? See that? Yung marriage, alam niyo po ba sa Europe, nabasa ko yan lang, merong bansa sa Europe, hindi na obligado ang mag-asawa na sa lalaki lagi ipangalan yung bata. Nababaguhin niyo ipinido ng bata para sa lalaki. Hindi na. Ang babae pwede na. Unti-unti, binabago na ng mundo. No? Maraming pagbabago nowadays kung imumulat natin ang ating mga mata. And we will see the world is getting darker and colder each and every day. Hindi lamang yun. Tingnan niyo yung mga world leaders nowadays. What kind of leaders are they? Hindi ako against nang manalo si Trump. Hindi. Because God wills for him to be the president. But it doesn't mean gusto ko lahat ng sinabi niya at sang-ayon ako sa lahat ng gagawin niya. Of course not. Ibang usapan yon. Niloob ng Panginoon, maupo siya, pero hindi ko mo siyang inupo ng Diyos. Lahat na lang nasabihin niya, gagawin niya. Sang-ayon ako, of course not. But look at the person. Look at him. But our prayer is this, nawa Panginoon, kung sino si Trump noon, bago nung kasagsagan ng election, magbago siya kapag siya nakaupo na. Yun na lang ang ating hope. Yun na lamang ating hope. Ang sabi kasi sa 2 Timothy 3:1-4, dito po tayo matatapos. Mark this, tandaan nyo ito, sabi ni Paul sa mga kapatiran. There will be terrible times in the last days. People will be number one. People will be lovers of themselves. Egoism, egotistic, narcissistic. Yun yung klaseng tao meron sa huling panahon. And I can see that clearly now at this point in time. Lovers of money. Use money, but do not love it. Pero yun po ang ginagawa ng marami. Knowingly or unknowingly. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of
good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kapag walang party, dadalo ako sa gawain. Kapag may party, sorry po, wala ako. Lovers of pleasures rather than lovers of God. Kapag walang part-time ng Friday, dadalo ako. Pag may part-time, sorry na lang, wala ako sa gawain. Lovers of selves. Lovers of money. Lovers of pleasures than of God. Tell me it's not happening. Come on, huwag tayo magpaka-plastic. Huwag tayo magpakabulag. It's happening now. Is happening now, inside and outside of the church. Ngayon, pinili tayo ng Panginoon sa bulok na sistemang yun ng mundo. Anong dapat natin gawin? Okay? Chosen for what? Lord, bakit mo ako pinili? Dati naman kasama ako dyan sa mga yan eh. Slanderous, mapanirang puri, chismoso, chismosa, mukhang pera. Kasama naman ako, pero Lord, bakit mo ako pinili? For what? For what? According to sa binasa natin verse kanina, to proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yung pong proclamation na sinasabi dito, hindi nguso. Hindi natin dinadaan sa nguso. Sa tinig lang. It will be our lifestyle itself. Naalala ko po kapag meron kami evangelism noon, ang isa si tinuturo namin sa mga bago, itong relasyon na pinasok ninyo, new lifestyle. Hindi lang kayo nagbago ng relihiyon. Hindi lang kayo nagbago ng paniniwala. Your lifestyle should change sang-ayon sa Biblia. Kasi maraming tao, maraming supposedly Christian, walang nagbago. Kung meron man nagbago, isa lang naman. Nasa tabi niya si Jesus. I am a Christian. I am a born-again Christian. But look at the track records. Tignan niyo ang buhay. Pareho lang. Teka muna. Nung araw pala, napaka-chismoso mo. Ngayon, chismoso ka pa rin, pero Christian. Nung araw, mapanirang puri. Ngayon, mapanirang puri pa rin, pero Christian. Nakalulungkot, ano? Ano yun? What's that? Kung anong araw ang puno, yun ang bunga eh. Kung walang pagbabago, kapatid, aminin mo, hindi pa dumating sa'yo yung inaakala mong dumating sa iyong buhay. Hindi ko yan, bago pa lang kasi ako. Nakailang taon ko na ba? 10 years. 10 years, kapatid? Eh sa Biblia nga, 3 years, maximum 3 years. 2 years, 3 years, maximum yon. Kailangan kinakakitaan ka na ng bunga eh. That is biblical. Tapos 5 years, 10 years ka ng Kristiyano, you're still the same as before. Reconsider. No? Think about it, if you are really in the faith or not. Baka parte pa rin tayo ng bulok ng sistema ng mundo. Ngayon po, merong awit na kung saan lagi nating kinakanta, pero nakuha natin yung message. And that is yung Forever Grateful na inawit namin kanina umaga. Sangayon sa napag-aralan natin sa divine right ng Lord to choose. At pinili nga tayo para iligtas sa bulok na sistema ng mundong ito. Ang sabi niya sa awit na yan, you did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Kailan pa mangyayaring tayo lalapit sa Diyos? Kailan? No one seeks after God because we are unrighteous. No one seeks after God. Ang ginawa ng Panginoon, hindi siya dumapit. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Bago ka naging born again, isang araw ba talaga bigla lang pagising mo sa umaga, for some reason, hallelujah, Lord, tinatanggap ka sa aking buhay. Hindi naman, di ba? You heard His voice through the preachers, the messengers, the elders, sa mga teachers, sa mga kapatiran na malapit sa iyo. Kaya ang sabi, and I am forever grateful to you. I am forever grateful for the cross. I am forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Mga kapatid, we must know the weight. Yung senaryo bago tayo pinili ng Panginoon from darkness. Life was so dark. Of course, nare-realize nating life was dark nung nasa liwanag na tayo. Kasi nung tayo po nasa kadiliman pa, we never know. Kasi nasa dilim ka eh. At habang nasa dilim ka, hindi mo alam na madilim. Biglang isang araw, tinanggal ka ng Panginoon sa dilim, nilagay sa liwanag, at nang tignan mo ang iyong past life, napakadilim naman pala ng aking buhay. Pambira, ngayon ko lang nalaman. Lahat po tayo na experience natin. So don't go back to that darkness. Do not. And don't be a part of that.
Kaya nga tayo kinuha ng Panginoon, kaya tayo pinili, even though we are not worthy, and yet He chose us. Because of that, the horror of it, it's so horrifying, yung buhay na nasa kadiliman.